And now let's check the situation at the Parañaque Integrated Terminal Exchange, or PITX, where our mobile journalist Ivan Tarinque is on the ground to give us the latest. Good morning, Ivan. Dumami na ba ang mga tao dyan kumpara ng mga nakaraang araw? Muli nagsimula na nga dumami ang bilang ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kung ikukumpara sa kahapon, di hamak na mas mataas ang volume ng tao ngayong umaga sa pinakahuling talanga ay umabot na sa 27,000 ang bilang ng tao sa terminal as of 7 a.m. Pahirapan na rin ang pagkuha ng mga tiket dahil nasa 78% na ang fully booked sa ilang biyahe pa Bicol. Dahil dito, nagdagdag na sila ng halos 20 na extra trips para matugunan ang demand ng mga pasahero. Inaasahan ngayong araw ang mag-peak ang dami ng pasaherong uuwi sa kanilang lalawigan at ayon sa kanilang estimate ay aabot sa 200,000 ang kabuuang bilang ng pasahero ngayong araw. Para naman bukas, nasa halos 70% na ang fully booked sa ilang biyaheng pa Bicol. Kaya naka-standby na rin ang humisit kumulang 10 extra trips para dito. Nagkalat pa rin naman yung mga passenger assistance desk sa iba't ibang bahagi ng terminal at patuloy pa rin naman ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng terminal. Pauline? So Ivan, yung mga wala pang ticket, makakabili pa ba sila dyan? Yes, tama ka dyan, Pulino. Kahit pa paano makakabili naman yung ibang mga ating kapasahero mag-walk-in, makakabili pa rin sila ng mga ticket. Pero unfortunately, baka magantay sila ng matagal-tagal, no? Dahil usually, pag simula nga nung Monday, medyo yung ibang mga pasahero nag-walk-in dito ay umaabot na ng 3 to 5 hours yung kanilang hinihintay para lang makasecure ng ticket, no? Pero ngayong araw, dahil nga ngayon inaasahan yung talagang peak ng exodus, no, ng exodus sa mga tao ngayong Semana Santa ay baka mas tumagal pa dyan yung bilang ng kanilang oras na antayin. Kaya naman yung iba, nakausap natin, no, March pa lang ay nakabook na sila ng ticket para ngayong araw ay pabiyahe na lang sila. No? Kahit na may ticket, dumating sila dito sa terminal, maaga pa lang, no, 7:30 nandito na sila. Kahit na alas 10 pa yung kanilang biyahe, mas okay na daw yun kaysa naman wala silang ticket at magantay pa sila ng matagal para lang makakuha ng ticket pa uwi sa kanilang probinsya. Oo, tama ka dyan, Evan. Ano? Mas maiging nga naman talaga mag-book in advance at gawin na yan online para hindi na ma-hassle pagdating dyan sa PITX. Pero gaya ng sinabi mo, Evan, no, today yung inaasahang peak ng dami ng mga tao dyan sa PITX. So, yung mga bus ba, on time naman yung kanilang pag-alis? Tama ka dyan, Pulino. As of right now, wala pa naman tayong nababalitang nagka-cancel or na-delay yung trips. So usually kasi around 30 minutes yung turnaround time ng mga bus dito sa terminal. No? Pero yan yung para sa provincial. Yung pagdating naman sa mga short-term na biyahe, short trips dito within Metro Manila or sa Cavite, Batangas, no? Usually yan yung hindi magkaroon ng tamang time dahil yung iba daw talagang traffic sa biyahe, so hindi makapagbigay ng specific na turnaround table yung ilang mga bus companies para mabigyan nila ng exact time yung mga pasaherong nag-aabang makasakay sa mga bus na yan. And Evan, earlier this week, nagsagawa nga ng inspeksyon itong si Transportation Secretary Vince Dizon dyan sa PITX. Kamusta naman yung naging improvement sa waiting areas, pati na rin sa mga CR? Mas okay na ba para sa mga pasahero na nandyan sa PITX? Ulin, pakita ko rin sa'yo, no? Ito kasi yung isa sa napunahan ni Secretary Vince Dizon noong nag-ikot na sa terminal. Ito yung mga departure screens, no? Usually kasi ang meron lang ay yung mga long trips, no? And so far sa ngayon ay long trips pa lang din yung nakikita nating screens, no? Plus, yung isa pang napansin niya ay yung mga pwesto ng mga bus dispatchers, no? Kasi kadalasan, kasi mapasok kami, yung ibang dispatcher kasi dito sa labas mismo nag-aantay, no? So dito sila nag-dispatch, no? Pero sa ngayon makikita natin wala nang dispatcher dito sa labas ng mga bus bay at nandito na sa loob, no? So mas komportable na yung mga dispatcher ng bus kung ikukumpara noong nag-inspect si Secretary Dizon dito sa loob ng terminal. In terms of restroom, siyempre napansin naman niya na malinis, maayos naman yung
palikuran dito sa loob ng terminal. Yun nga lang, kailangan pa daw dagdagan para mas i-accommodate yung mga bilang o yung dami ng tao tuwing ganitong klase uwian ng ating mga kapatid sa kanila ng mga probinsya. Pauline? Compared nga to Monday, nakikita ko nga, Evan, mas marami na talaga yung mga tao compared nung nagre-report ka nung Lunes. So ito na nga, nagdadagsaan na yung mga tao for the Holy Week break. So final reminders na lang, Evan, ano ba yung mga pwede natin ma-remind sa mga babiyahe gamit ang PITX? Tama ka dyan, Polino. So, paulit-ulit natin pinapaalala na bawal po magdala ng mga matusulis na bagay, baril at flammable materials. No? Kahapon, dumating si NCRPO Director Aperin dito para mag-ikot. So, nagpaalala na rin siya dun sa ating mga mag-uuwi sa kanilang probinsya na siguraduhin na yung kanilang gamit dahil ngayong peak ng tao ay daw yung salisi at yung mga pagbubutol-putol. No, so bantayan daw na maigi yan at yung mga uuwi daw ng mga probinsya ay siguro daw na nakala yung kanilang mga bahay, no, at o kaya naman ipagkatiwala sa kanilang pamilya para hindi sila masalisihan ng mga masasamang loob nang wala sila sa kanilang tahan. Okay, maraming salamat for that report at ingat ka dyan. That was mobile journalist Ivan Tarinque.